manindog kita. Mag-pray na kita. Okay. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Thank you for gathering us once again for our Bible study na. We acknowledge, Lord, na we need you. Kailangan ka namin sa bawat bahagi naming buhay, O God. Lalo na sa aming walk bilang mga Kristiyano, O God. And we invite your Holy Spirit right now, Lord, to move in our hearts today. Buksan niyo po ang aming mga isipan at damdamin upang maintindihan, manuwaan namin ng inyong mga aral ngayong hapon ito. And to live it out, Lord, ng may katapatan at faith. I pray also, Lord, that you use me as your mouthpiece to share your word to the people. Salamat po, Lord, for being our refuge and strength, and bless us during our Bible study today. Gamitin niyo po ang oras na ito, Lord, upang patatagin ang aming pananampalataya at magtitiwala sa inyo. We give you all the glory and praise, dear God. In Jesus' name we pray. Amen. Sentate. Sentate. Sit down. Doon kita mo. May naman ko dali. Na ako. Bidaan ako ni Karin. Okay. Ang title natin niya na sa gitna ng unos kasama ng Diyos. Okay? So, if you have your Bible, open up the book of Jonah. Okay? Jonah 1 particularly. I don't see everybody having their Bibles. Anyways, itong the book of Jonah, buti ay lining 4 chapters lang. So it's really very easy to read this. You know, kailangan nyo lang buksan ng Bible nyo, consider it as surat ini ni God para iyo. Kaya sigurado ako kung surat pa ini iyo uyab, mas kinaada ka mahaban nyo, mapasahon nyo love letter iyo mga uyab, di ba? So, consider it like that too. You know, mas importante pa kung ini, kaya this is a matter of life and death. Ito yung kinabuhi, kalibutan, at iyong kinabuhi, halangit. Okay, dito tayo sa the book of Jonah. Okay? Before kita magtikan, history, anay kita. I really love teaching people about backgrounds, you know, ng mga propeta, mga apostles, disciples. So, kita ko tanay kung nino ni Jonah. Sa Bible, binibigyan niya ng title o mga palayaw sila. Okay? Yung mga bida para makilala kayo ng todo. Makilala natin sila. Bagang palayaw ba? Palayaw na nasa rin kung tira ugali, trabaho nila, background nila, or yung something nakakaiba sa kanila. Unusual sa English pa. Parang ganito. Itatagan nila o bansag o title yung tao. Like nito sa Jonah na yun. Masasabukan agad natin kung ano talagang katangian ng tao ito. Like Jonah. Minsan ugali nila, minsan role nila, o yung pagkakaiba sa tao nito. Ang tawag dyan sa English, epithet. Next slide. No, not that slide. Previous. Right? Next slide. Oh, there you go. Epithet. Tututuan ko ka mo English. Okay? Epithet. Okay? Sa Bisaya, epithet. Waray, epithet. Diba? That's English. Epithet. Bigyan ko na lang kayo ng example para madali. Ganito yan. Si King David, anong epithet niya? Yung background niya? Anong nakilala niyo sa kanya? How would you call him? How would you distinguish him? King David, a man after God's own heart. Di ba? Si Apostle Thomas, ano ang epithet? Doubting Thomas. Pastor, yun eh. Okay, Doubting Thomas. Si John the Baptist, ano matiya? Andiyan na. The Baptist. So yan, the Baptist. King Herod the Great. Ano man? The Great.
Diba? Amo itong itipitik, title. Ni Jesus Christ, sigurado kong alam nito. Madamo, pero there's one particular or probably two na distinguishes Jesus Christ from the others. Ano man? Yes, could be the Lamb of God. Pero the Savior or Prince of Peace. Diba? Amo ito itipitik. So may aram na kamo sa English ha, ipitik. Ipitik. Okay? So, ito yung main character yan na nato ni Jonah. Ano matiya? Ipitik. Living is the power. Okay. Ako na lang. Ang epithet niya, ang propeta na nag-attempt tumakas kangan. Amo tiya epithet. Yeah. Okay. So, dito tayo yan na sa story ni Jonah. Like I said, 4 chapters lining. Very action-packed in na book. 4 chapters. Para bang Mission Impossible, if you guys seen the movie Mission Impossible, okay? There he has si Tom Cruise, pero pag niya si Tom Cruise. Kaya, what did he do? Mission Impossible, he tried to run away from God. That is a mission impossible. Okay? You can never run away from God. That's the thing. Kaya nga, mission impossible. So, maraming powerful lessons tayo makukuha dito sa Book of Jonah. So again, ang title ng Bible study natin yan is sa gitna ng unos, kasama natin ng Diyos. Now, another thing, English. Ano ba ang unos sa English? Storm. Okay, storm. Bagyo. Or in practical sense, problema. Diba? Storm. Okay. Ang storm dito na pag-uusapan natin, although literal na nangyari kay Jonah, ang storm na pag-uusapan natin dito, metaphor. Another English. Okay? Metaphor. Ano man ang translation ng metaphor sa Tagalog? Waray, mas makuri. Sa Tagalog na, mas mahirap eh. Yung Google Translate ko, ang metaphor sa Tagalog, pagwawangis. Next slide ulit. Amo ni sample ng metaphor. Okay? Okay. Ang puso niya ay bato. Ano ibig sabihin yan? Matigas ang kalooban niya. Walang awa. Ang next one, siya ang ilaw ng tahanan. Who does it mean to? Tananay, di ba? Very, maintindihan yan. So, siya ang ilaw ng tahanan. Helen, gano'n. Di ba? So, ayan ang metaphor. Gets niyo na? Pwede na kita mag-proceed. So, natuto kayo, epithet, metaphor. Okay? So, kuha nyo na ha? O, sakay. Proceed na kita. Ang mga problema, kadalasan ini, naabot ka atong life, just like that. You know? Yung tipong di mo gini-expect, warning, naabot lang. Andyan yan. Could be problem, could be anxiety, tragedy, di ba? Could be a problem with money, okay? Or sakit, illness, o yung bigla ka namatayan ng loved one, like katulad ng brother yung natin din, bigla namatay yung tatay niya, di ba? Was that last month? Or 2 months ago, no? Okay. O yung sa kapatid natin, si Brother Bebo, di ba? Bigla natin na-find out na may karamdaman siya sa tiyan niya. You know? Problema yan. That's a storm. Kasi, of course, isipin mo, gastos yan. Di ba? Okay. Lahat kita umaging ng mga butang. So it really comes down to this. Dalawa lang ang klase tao sa mundo. Itong aada na yan na crisis or itong masunod pala hot crisis. Bagyo. Well, ganun lang talaga tayo. You know, wala tayong takas. Everybody, lahat, maski bata, when you grow, you guys grow older, you will experience problems in your life. That's the fact of life. Kita na tanan maagi. Kami mga elders,
Madamo na kaming ginagian. Okay? So, may da siguro yan na naagi na crisis or problema, may da umaagi na malalagpasan na nila ira problema. O may da naman itong in the middle of it, you know. Pero again, ganito lang talaga ang buhay. Walang tatakas dyan. Okay? Sigurado yan na may nagpo-problema, naging po problema. Mabigat man, masakit ang atong mga ginaagian. Pero here's the good news. Amon it good news. Ang crisis sa buhay, dili ito nag-iiha. It does not last forever. Amen? Okay. Dili ito nag-iiha. May hangganan, may katapusan, may dasimula, may dabut nga, or nasa gitna ka na imo problema, at soon to end. At again, may katapusan. Okay? Pero siyempre, may rason dihapon itong kada usa na naabot. May purpose si Lord dyan. Okay? Bisan sa mga problema na dinadaanan natin. Next slide, boy. Sa Matthew 7:24-27, sabi ni Jesus dyan, kaya ang bawat nakikinig at sumusunod sa mga salita kong ito ay maikukumpara sa matalinong tao na nagtayo ng bahay na bato ang pundasyon. Umulan ng malakas, bumaha at hinampas na malakas na hangin ang bahay na iyon. Pero hindi yun bumagsak dahil yon ay nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig sa salita ko, pero di naman sinusunod ito ay maikukumpara naman sa taong bobo na gumawa ng bahay na itinayo sa buhangin. Sa 27, umulan ng malakas, bumaha at hinampas na malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ito at wasak na wasak. Next slide, Lord. Well, in comparison to that, sabi ni Jesus Christ, yung mga tao nagnagawa ng bahay na matibay ang pundasyon, matibay talaga. Pero in comparison to this, you know, kita nyo, na-slide na yan. Maripon kung ang pundasyon mo is maripon. Okay? O kung walang klaro ang pundasyon nito, katulad niya, matutumba talaga. Sabi ni Jesus sa verse 27, umulan ng malakas, bumaha at hinampas ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ito at wasak na wasak. In English, kunawal ko na lang, pero in English, ganito yan. And the rain descended, the floods came, the winds blew and beat on the house and fell because it was not founded on the rock. There goes the rock. Who's the rock again? Jesus Christ. Okay. Notice nyo hindi sinabi dito ni Jesus sa English translation ng verse 27. If the rain descends, sinabi niya, when the rain descends. Kakaiba yan. Ini napasabot na rain, kung ito, metaphor ini, rain will fall on everybody. Ini, problema, maabot hakanan, ha righteous, ha mga unrighteous, sa mga believers, ha aton, ha mga non-believers. Dili mo ito makokontrol what comes your way. Hindi natin kontrolado, let's say, yung mga sinasabi ng ibang tao sa atin. Alright? Ang kaya lang natin kontrolin, how we react, kung paano tayo. Alright, sigurado ko, ang grupo natin, o mga iba sa atin dito, ginilibak kita ng ibang tao. Hindi natin makontrol yun. Dahil they have the freedom to say anything what they want about us. Pero how we react, dyan natin pwedeng kontrolin yan. Okay? So dito sa book of Jonah, istorya ini ni Jonah who went through a storm. Dili lang ini metaphor. Literal doon na nahitabo ni kan Jonah. Okay? Na-storm tuloy siya kasi anong ginuhat niya? Nag-run away siya sa plano ni God. Sabi ni God kay Jonah, go to the city of Nineveh. Umayaw si Jonah. Pero mo sabihin niya, sabihin ni God sa kanya, go to Nineveh. Sabi ni Jonah, no. Sabot naman ni God, oh really? No? Pag-sure, wait. God ako
kung nagsisirili mo, go! Alam nyo, si God, lagi ang may final say in whatever happens. Okay? Kaya anong gibuhat ni God? He sent a storm kan Jonah. Problema. And nga sa ating practical sense. Ano? Pero ini nagkabo sa iya kuan iton. Literal. Bakit nga ba ayaw magpunta ni Jonah sa Nineveh? A bit of history ulit kita. Ito ang interesting part. Usually, ang mga Hebrew prophets, hindi yan sila lumalabas outside of the boundary of Israel. Naandyan lang yan sila sa loob. They preach to the people of the Lord only. Okay? Sa mga Hudyo lang. Pero ito, very unusual. Sabi ni God, pumunta ka sa Nineveh. Ibang country na yan, ha? Actually, yung Israel, saka Nineveh, look at that, how far that is. Ang layo na, kita nyo, Israel, napakaliit, di ba? Nineveh, city of Nineveh, wala na yan ngayon. But Balan is located in a modern day country right now. It is Iraq. Iraq yan. Yung particular area sa Iraq, yung Nineveh na yan, city of Mosul na yan ngayon. If you have heard about what happened during Desert Storm, grabe ang gera dyan. Nung nagkaroon ng invasion, 1991 ata, nung padala si President Bush sa United Force to drive away Saddam Hussein. So, wala na yan Nineveh, Iraq na yan ngayon. So, tinawag ni Lord si Jonah para mangaral sa mga taga-Nineveh. Hindi lang ito malayong lugar. Ang problema pag ni Jonah, kaaway nira ini, ang mga Ninevites, kontra nira. Para bang Hudyo ka, tapos pinapunta ka ni God sa Germany. Nazi Germany pagod. Nazi Germany, kalaban mo si Hitler, di ba? Sabi ni God, go preach to these people, to the Ninevites. Hindi kaya-aya. Maskin ako, matatakot ako. Nakakatakot kaya. Not a very desirable assignment. Diba? Let's say, pastor o si Osmer, pupuntahin sa Basilan. Pupunta ka kaya? Pero sinasabi mo, Lord, gamitin niyo ako. Use me. I want to go on a mission. The harvest is plentiful. Diba? Basta wag mo lang ako padala sa Muslim country. Diba? Is that a fact? Yes, it is. When a Muslim, kung ang Muslim nakatuwa Christian na country, let's say America, okay lang. Accepted and tolerated ang religion nila. Pero, pag ang Kristiyano pumunta sa Muslim country, what happens to them? Yun pupugutan nila ng ulo if you preach to them. Okay? Ayan ang nangyayari. Kakatakot. Diba? Nabalik tayo sa study natin. Sa verse 2 ng Jonah 1, sabi dito, pumunta ka sa great city ng Nineveh, tapos mag-prophesy ka laban sa kanila kasi alam kong grabe na kasamaan ng mga Ninevites. Ang Nineveh, para kang God kasi, umaalis na yung amoy ng kasalanan nila para bang mga ayam, nagre-reklamo na si Rosel kanina, hoy, abot na dinhi mga bahon ng ayam. Umabot niya itong kang God. Nangangamoy na yung kasalanan ng mga Ninevites. Kaya, sabi ni God, hindi lang yan. Naiisip ko tuloy ang Amerika. Kung ang Ninevites noon, ganun sila kasama. But the country I lived for 40 years, masama na rin. Immorality, drugs, Kaya nga sabi ko sa inyo last time, a country falls, dynasties falls, not from outside, but from within. Kaya, I'm sad for America. Pero hirang mga Ninevites, very barbaric in Hiram, mga brutal. According to history,
ang ginagawa nila, ginpipirit nila yung pamilya at friends na mga nabihag nila o napatay nila na magparada, dala-dala yung pugot na ulo ng mga relatives nila, nakapatong na kahoy. And they parade with it. That's how brutal they are. That's how barbaric they are. Di ba? Iba masyado yung mga Syrian Ninevites. Pero anong sabi ni God kay Jonah? Go preach to them. Gosh. Siguro si Jonah, sabi niya, Lord, need ko ba talaga mag-preach sa kanila? You know? Hindi sila deserving ng good news. You know, what they deserve, kaparusahan, hindi gospel, hindi good news. Pero sa totoo lang, actually, don't we all, are we not doing this? Sabi nga nila sa atin, go into the world and preach the gospel. Okay? May tinutukoy ako din eh. I-detalye natin to, elaborate natin. Okay? Mag-preach tayo sa mga friends natin, mag-preach tayo, mga friends natin, or neighbors natin, mga kaibigan natin. Pero, do we do that to our enemies? Or, buti na lang, wala akong enemies. Kaya mo ba yun? Let's say may kontra ka, ayaw na ayaw mo, you know? Pero, ang tugon ni Jesus Christ, go on preach. You know? Ang hirap kaya. Kaya nga, doktrina ni Duterte noon, friends to all, enemies to none. And it worked. Actually, it worked. Pero ito nga ang turo ng Bible. We have been given the same commission like Jonah did. And the Great Commission, actually ito yung huling nabili ni Jesus Christ bago siya pumunta sa langit. Sabi ni Jesus sa Matthew 28, 19-20, go into the world and preach the gospel, making disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya kung big deal yan kay Jesus Christ, dapat big deal din ito sa atin. Okay? But, Jonah didn't want to go. Ayaw pumunta ni Jonah sa Nineveh. Why? Okay? Well, alam na this. Diba? Is it because na takot siya? Was he afraid? Of course. Diba? Takot siya. Ako rin, matatakot. Pero amo yung reason niya. Ang main reason talaga niya, kaya ayaw pumunta ni Jonah sa Nineveh, number one, takot siya na baka tanggapin ng mga Ninevites ang mensahe niya. Number two, takot siya na baka tuloy mag-repent it mga tao ng Nineveh. Number three, takot siya na si God, ang Diyos natin, being a loving and forgiving God, would forgive them all and if they repent. Kaya kilala niya si God, alam niya ang karakter ni God. Kaya enemy lagi ng mga Israelites sa mga Ninevites, kaya ayaw niyang bigyan ng chance ng forgiveness ang mga tao doon. And by our own standards, you know, that's a no-no. Ako rin siguro, ganun ang magiging stand ko. Actually, di ba, noon one time, nagdadrive tayo, pauwi na tayo dito sa Dulag. May napag-usapan tayo na tao ba, kahit gaano kasama, pero sa latter part ng buhay niya, nag-repent siya, papatawarin pa rin siya ni God. Di ba? Ganun rin na nangyayari dito. Kaya takot lang, hindi siguro takot si Jonah mamatay. Takot siya na mag-repent ang mga tao ng Nineveh. Ayun ang kinakatukutan niya. Bakit nga ba? Bakit nga ba gaganon si God? You know? Why can't He forgive all these people or forgive people na alam natin masama? Diba? Answer, because Diyos siya at hindi tayo Diyos. He is God and we are not. And by our own standard, hindi dapat natin mapatawad ini. But rather,
padala natin sa impyerno, di ba? Dapat sa impyerno sila. Pero who are we to question God? Okay? Kaya nga God siya, hindi tayo God eh. Ano? Maski gaano karumal-dumal mga gimbuhat ng mga tao ng Nineveh, alam na Jonah na mapapatawad sila ni God. And he was afraid of it. Takot siya. Okay? Ang gusto niya kasi, kay kontra manggut nila at mga Ninevites, gusto niya ma-wipe out, mamatay ang mga Ninevites. Di ba? Pero what an irony. Kabaliktaran ngayon. Ngayon, I will share another history sa inyo. Okay? Kaya mo nangikita po yan na. Bumaliktad na yung sitwasyon noon at ngayon. Okay? Noon sa panahon ni Jonah, ayaw lang niya mapatawad ang mga Ninevites. Pero ngayon sa panahon natin, ang mga Muslim countries, they want to destroy Israel. Baliktad na ang sitwasyon ha. Patayin lahat ang mga Israelites, kahit nasaan man, hain man hirang mundo, hadulag man, Tanawan, Tolosa, patayin lahat ang mga Hudyo. Nag-iisang Jewish country lang ang Israel. Nasaan na located Israel? Sa gitna ng mga Muslim countries. Grabe man si God. Mapilihan ng promised land, dito pagugapot nga ng mga kaaway. Again, why do we question God? Kaya nga God siya, hindi tayo God. Alam niya ang ginagawa niya. May plan siya. Kaya ganun. Israel, wala silang oil. Mga Muslim countries halos ang neighbors na. Actually, all of them. Mga Rico at mga Muslim countries, alam natin. Why? Because may ada-ada mga oil. Okay, ganito yan. Nung mag-regather ang mga Hudyo noong 1948, waray good nila resources. Itong mga Hudyo, nung mag-gather sila, iba-iba na yung mga kinalakihan nila. Kaya amo na may mga blonde na Hudyo, black na Hudyo, o yung brown, or Middle Eastern pa rin. Pero nagsama-sama sila. When they came back, bumalik sila sa Israel and became a nation. Ang lupa nila that time, dry land. Okay? Tapos amo pagudini. Ginera pagudira ng mga Muslim countries. Ay gusto nilang sipaon, kay di nila gusto sa nangyari. Kasi France, Britain, USA, amo man itong mga superpowers that time, they decided not to give this piece of land, although amo man good itong ang lugar ng mga Hudyo. They gave it to the Jews. Kaya doon sila nag-settle. Pero, ginera lagi sila. Ginera sila ng mga Muslims sa mga Israel. Ang Israel. Ang first war, gintawag yun na Arab-Israeli War noong May 14, 1948. Okay? Mga bag-ulahin na. Bag-ulahin din ng mga tao. Nag-gather sila dito. Naitubuhin ni right after mag-declare ang Israel na nation na Iraq. Okay, country na Iraq. Gingira kagad sa ng coalition ng mga Arab countries like number 1, Egypt, Jordan, Syria, Iraq, Lebanon at iba pa. Alam ba niyo, noong nakikipaggera ang Israel sa mga Muslim countries, waray nila armas. Okay? Siguro may dala bulo, mga kuan, ano like yun. Waray nila formal army. Kaya they just regathered. Iba-iba pa sigurong lingwahe nila. Kaya may the Polish Jews, may German Jews, you know. Kaya, but, you know why? You know what? Kuan pa rin sila, united sila. Ano talaga itong nationalistic na mga tao? Wala nila armas, wala nila formal army, bagong nasyon lang sila. Nag-organize pa nga ni Hirahagay ang gobyerno, nagtikang na dayon ni Gera, na dayon nila. Pero lumaban sila. Maskin they had a ragtag group of people's militia. I saw a photo. Ang mga weapons nila, ito lang mga carbine na kada kung ano, ikakat mo na gano'n. Samantalang ang Arab countries, they had automatic weapons. But, maupay nila, nag-step in ng Amerika.
Gibuligan ng ang Israel ng Amerika. Kaya nga ang Amerika is a great nation dahil sa pagtulong niya sa mga tao ni God. Sabi ni God sa Genesis 12:3, "Ibibless ko ang mabibless sa iyo. Tapos isusumpa ko ang mga susumpa sa iyo." So natapos yung gera noong March 1949. Na-settle na yung, well, hindi masyado. Alanganin pa yung ariblo nila. 19 years after, ginera na naman sa Muslim countries. Okay? Egypt na liwat. Lagi na muna Egypt. Later, I will tell you something about what's going on right now in the present. Sunod, Jordan and Syria with the backing of Arab countries like this time Iraq, Saudi Arabia, mga rico na country, Kuwait, Algeria, Morocco, all producing countries. Pero itong gera nito, it took only 6 days. Unong la kaadlaw. Ano ba? Unong ka pala. Unong la kaadlaw, natapos yung gera. Galing, eh. Paano lang yun? Of course, God is with them, right? For God's people. So, at that time, medyo equipped na ang Israel. May dala nila formal army, navy, and air force. And also, may dala nila spy agency, bagang CIA. Ang tawag nila Mossad and Shin Bet. Amo po mga spy agency nila. Diri pagod nila well equipped at that time, pero kaya na nila makipaglaban. Itira taktika, gin-surprise nila in Egypt. Ginatake nila in one day ang Egypt. They had the largest air force at that time. Pero in one day, they destroyed over 300 jets ng Egypt. Wow! Okay, mabilib ka talaga. How did they do it? How did Israel attack Iran without losing one single fighter jet? They went in, they bombed Iran and came back. Walay nangamatay Iran. Iran has ada na iyang mga equipment, mga missile para to destroy fighter jets. Pero they survived that. Kaya nga maraming mga comments, paano nagawa nila yun na nakagisot sila? I can only say na God had a hand on it. Ang Diyos talaga, grabe pagmamahal niya sa mga Hudyo. So, nung ma-destroy na nila yung mga jets sa Egypt, they have what they call air superiority. Mas madaling makipaglaban kung nasa taas ka, di ba? Ang view mo, madali. Kaya nga may kuan. So in short, na-feel din na what? 8 mga Arab countries. Okay? Kala nyo natapos na yung mga gera-gera. Marami pa. 6 years after, ginera na ulit Iran ng mga Arab countries. Okay? Naitabuhin noong October 6 to 25, 1973. Ang main enemy force again, Egypt ulit. Ayan ang nangunguna, backed by Arab countries. You know, in surprise sila this time by Egypt at Syria, ang mga Israelites. Ang Israel during that time, they were having a feast. Ang tawag dyan, Yom Kippur. Okay? Sa Yom Kippur, nagpapasting yung mga Hudyo ng 25 hours. Diri na nakaong, diri na inom, diri na liligo. Bahala na lang hindi kumaon, pero maligo, okay? Diba? Diri na naligo, wala hindi have sex. Bawal yan, okay? Gintiming ng Egypt that time na atikihan ng Israel when they were celebrating that feast. Kaya mga gutom ang mga Hudyo that time. Nasurpresa talaga sila. You know? Wala pagudligo. So, let's move forward. 2023. Let's move forward 2023 ha. Kailan ulit yung nangyari ng over 1,000 na mga Hudyo ang pinatay ng mga Hamas? October. And this last one nila happened between October and September. Ano na okasyon gibuhat din ng mga Hamas? They were celebrating
Simchat Torah, holiday ulihan ng mga Hudyo. Gintiming rin ng Hamas, tira pag-atake ng Israel. Okay? So kung ano yung taktika noon ng Egyptians, ginubuhat rin ng Hamas. What's happening in Hamas right now? They're being wiped out. Okay? Sabi nila, ano man, masyadong genocide na ginubuhat ni Israel. Di ba? So if you go back to the Old Testament, nasugo pa gani God, patayan ninyo itong tanan ng mga tao, baka, animals, and everything else. Why? Because ayaw niyang mahaluan ang mga tao niya ng mga grupo na ito. They're not Jews. Okay? They were someone else, something else. Okay? So, balik tayo sa storya ng Egyptians. Nag-cross sila ng Suez Canal. Sa northern part naman, umatake rin ng mga Syrians sa Golan Heights. Sa first week talaga na-surprise ang Israel. Pero agad sila nakabawi. Okay? Nagpadala ka agad ng support ng Amerika. And again, alam manis, nanalo uli Iran. And even up to now. And I told you something about Egypt kanina. What's going on right now? Egypt is now amassing a force, a border ng Luwak ng Iraq. Okay. And then, just yesterday, nag-convene ng meeting ang United Nations, nag-speech ang Presidente ng Israel, si Netanyahu, tumindog over 194 na mga diplomats, you know, and, well, not all of them were Muslim countries, but sympathizers. And nasirinra. Ang good people, bumulig, they nagwilga nila, boycott nila sa speech ni Juan. Pero you know what? Never nag-boycott ni God sa Israel. Bahala na kamo mag-boycott. Pero God will never leave them. His chosen people. Okay? Alam niyo ba na sa Israel walang tubig noon? Walang tubig sa Israel. Okay? How did they survive? Well, God is there. Nag-survive nga sila noong papunta pa lang sila sa Israel. Ano gitakaon nila? Ha? Tinulang mana, litong mana, ano pa ng mga mana? Diba? I think I preached about this the last time. Pero anyways, Israel now, they have the biggest desalination plant in the world. Itong tubig, ginpo-convert nila na drinking water. Okay? Galing talaga. They have this, and they have God. Kaya, grabe. Wala silang oil. Muslim countries have all the oil. Pero, they have someone greater than anything else. Again, they have God. Amen? So, okay, balik tayo kay Jonah. Nawawala na, napapalayo na ito. Ang gusto ni Jonah, mawala sa planeta ang mga Ninevites. Actually, parang Jonah, hindi siya natatakot na mabigo. Okay, mabigo. Takot siya na magtagumpay. Gets nyo? So, ayan ang kinakatakutan niya. Na hindi siya natatakot na mabigo. Takot siya na magtagumpay. I wonder kung sometimes ganun tayo sa ating mga di kanais-nais na mga friends, ha? You know, ayaw kong share ang ito yan, bangin maging Kristiyano yan. You know? Tapos maging Kristiyano nga ipapalo ako pa, dadalun ko din niya church, makiking friends niya, mga friends ko din niya simbahan. You know, ganun. Di ba? Reluctant ka to share kasi ayaw mo siyang ma-save. Ganun lang yun. You know? Ganun rin si Jonah. At ganun rin kita perhaps. Diba? So, lumaya si Jonah. Ayaw niya masave mga Ninevites. Nagkamot siguro ng ulo si Jonah. Pupunta ako doon para mag-preach. Uy, patayo nila ako. Baka naman mag-repent sila. Di na tuloy sunugin ni God ang mga Ninevites.
So ngayon, ang problema na ni Jonah, kini-question na niya God. Wow! You know, i-question na niya God. Ayaw kong gawin yung pinapagawa ni God sa akin. Jonah probably got to the point na talagang nasisina niya. You know. Alam ba ni God kung anong ginagawa niya? Something like that. Di ba? Kasi very unusual. Does God really love His people? Kami mga Hudyo, parang ganun siya. Okay? Does God really love us? Kita ng mga believers sa iya? Of course He does, di ba? Ang second tanong, how many of you believe that God's plans are better than our plans? Amen. Di ba? Taas ang kamay nyo kung if you believe God's plan is better than our plans. Then, let's see. Okay, amen. Oh, gising pa pala kayo. Okay, good. But yet, sa ngayon, agree ka mo. Pero, ganito. Kung ang plano ni God, it goes a little different sa plano mo. Okay? Do we still right away agree with God's plan? Ako na lang masagot. I'm sure magre-resist kita. That's the norm. Okay? Magre-resist kita. We tend to resist. And be honest, English reluctant kita. Parang ayaw natin. Ganon na nangyari kay Jonah. We got on the boat, makay siya ng barko papuntang Spain, away from Nineveh. No, that's true. He's there in the Bible. He was headed to Nineveh. Papunta siya ng Spain. Oh no, he was headed to Spain, away from Nineveh. Sabi nga, you can run, but you can't hide. Di ba? Akala ni Jonah, makakatakas siya from God. Next slide, Doy. Where are you? Slide 19. Okay. So dito, nagpadala si Lord ng super na malakas na bahangin sa dagat. Kaya halos mawasak na yung barko dahil sa super lakas ng bagyo. Yung mga marino na kasama ni Jonah noon, takot na takot sila. Of course, you know, giwang-giwang na yung barko, yun. Kaya tawag na hira-hira mga santo. Yung santo mo, santo ko, santo tito, santo tita, atugan. Yung tawag na nila nga tanan. Nagtapon na yun ng mga gamit para gumaan yung barko. Yun o, hindi masyadong kuhan. Hindi masyadong mabigat yung barko. Samantala sa lower deck, ang hinding ng tulog ni Jonah. Nakakaturog lang yan. Bakit ako? You know? So itong mga sugal, gusto ko. Okay. Alala ko kami ni Rochelle, ikan kami sa Rigaw. Di, mabagyo, nagdidiwang-diwang kuhan yung barko. Ako yung nakatulog lang ako. Mas gusto ko yan. In fact, when I fly international, mas gusto ko yung malikot yung barko. Yung aeroplano. Ang tawag dyan, turbulence. International, 14 hours na biyahe. Nakatakot, walang lupa, nasa area ka lang. And then, noon kasi dumadaan pa from Philippines, diretso sa Amerika. Pero ngayon, hindi na nga the plane. If something happens, you know, ang sabi nila, fuel efficient rin daw pag sa tabi ka. Pero noon, diretso yan. Once you get to Hawaii, ayan. Bigla na lang babagsak yung aeroplano, tataas. Basta ako, nakakatulog lang ako. You know, kung something happen, din alam ko na kung nasan ako. Diba? Pero excited ako. No? Dili kay morbid yung mga thoughts ko. Pero I'm just okay with it. Okay? So, habang ginuhat nila, sa lower deck, natutulog lang si Jonah. Bumaba na yung kapitan. Hey! Tinawag niya si Jonah. Narunong na kita tawagan, imo God. You know, baka mahilig ka ng imo God at dili kita mamatay na tanan. Lalo patuloy pinalakas ni God yung hangin. Maybe to get the attention of Jonah. You know, lalo natakot ang mga seaman. In English, man, they were freaking out. Okay? That's the slang of it. So sa simula ng Bible study natin nga pala, sabi ko, lahat kita maagi ng bagyo, storm, metaphor lang ito. Ang totoo niyan, problema. Di ba? As Christians, we will face three kinds of storms.
Okay, number one, if you wanna take it down, ano ito? Protecting storms o yung bagyo na pang-salba. Number two, perfecting storms o yung bagyo na pampa-level up. Okay? Tapos yung correcting storms, yung bagyo na pang-disiplina. Yan ay dapat number one. Ang basis niyan, yung bagyo na pang-salba, sa John 6:14 to 15. Next slide, please. Okay. Look at that. Ang nangyari dito, pinakain ni Jesus yung 5,000. Okay? Nakita ng mga tao na may source na sila ng food. Gusto nila buhaton na hari si Jesus Christ. Sa kaguluhan, pinalis ni Jesus Christ ang mga disipulo niya, sakay niya ng barko, pinapunta niya sa kabila ng Sea of Galilee, sa Capernaum. Pinauna na niya, and they did, gabi na noon, nung pinaalis niya yung mga tao. While they were crossing, tumama ang panahon, at lumaki ang alon. Kaya, ang mga disciples na nahadlokera, until they saw Jesus Christ walking on water. Okay? And nagkalma ang dagat. Okay? Dumaan sila ng bagyo. Naipit sila sa gitna ng dagat dahil sa alon, pero nakatawid pa din sila. Kasama nila si Jesus Christ hanggang sa kabila or the end. So next slide. Okay. Ada na din. Dito, sinabihan sila ni Jesus na sumakay ng bangka, okay? At tumawid sa kabila. Pero napansin niyo ba? Did you guys notice? Wala yung sinabi si Jesus na sa pagtawid nyo, magiging kalmado ang dagat. Again, metaphor lang yan, ha? Ang promise niya, makakarating kayo na ligtas sa kabila. Okay? Yun ang importante dito. So gusto mangyari ng mga tao that time, gusto nila maghari si Jesus Christ. Kung nasunod yung gusto nila ng mga tao that time, maghihari si Jesus Christ, mamumogrema itong hira. Kasi ang hanap lang nila noon, instant relief. Lucky me lang. Okay? Instant noodle. Noodle in Tagalog. Instant lang. Yung mapapakain bahira, mabibigyan ng ginhawa, mga sugad. Instant lang. Pero si Jesus Christ, alam naman natin kung ano yung gusto ni Jesus Christ. Di ba? Hindi yung pagsamantala lang. Kay iya mission, yung totoong kaligtasan na forever. Hindi instant, but something forever. Ayun ang mission ni Jesus Christ. Or eternal relief. Again, hindi panglaki ni, but eternal relief. Pero ang gusto ng mga tao, maging tagapagligtas siya sa politika, pero bigay ni Jesus Christ kaligtasan sa kasalanan, nira. Okay? Hindi yung maglilid siya ng gobyerno, ang gusto niya maghari sa puso ng mga tao. Amen? Okay, number 2. Ito yung bagyo na pang-level up. Okay? Ito, parang ordinary na lang sa atin. It happens to us, to all of us. May natatanggap tayong mga trials, hardships, na you'll be surprised God allows. Okay? Akala natin trials and hardships, yes, pero God allows. Okay, anyway, ganun talaga. But that's the reality. Kung kikitaan natin ito biblically, sa Romans 8:28, sabi dyan, next slide din. Alam natin, sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos na mabuti para sa mga nagmamahal sa Kanya. Sila yung mga tinawag ng Diyos ayon sa plano niya. Now, next slide din, follow it up. Sa 2 Corinthians 4:17, sabi dito, sandali lang ang mga maliliit na problemang ito, pero ito ang magbibigay sa amin o sa atin ng pambihira at walang hanggang kaluwalhatian na mas matimbang pa sa lahat ng mga paghihirap. Ano ibig sabihin nito? These verses, these passages. Ang ibig sabihin nito, biblical truths about this, simple lang.
Yung mga problema natin yan, maliit lang yan at temporary, panandalian lang. Pero dahil dito, may reward na sobrang laki at pang forever. O we know what that is, di ba? Alam natin kung ano yan. Ang trials na dumarating, nawawala lang yan. Okay? Normal lang yan sa buhay natin. Dumaan ng good ang mga trials. Dumaan man ang mga trials sa buhay natin. Pero, what should we do? Mope? Cry? Muni-muni? No, hindi. You know? We look up to God. Bigay natin sa Diyos. Focus pa rin tayo sa eternal goal natin. Kay Jesus Christ. That is the end goal. Okay? Yes, tanggapin natin mga problema. Pero all this, lahat ng mga ito, will be gone. Okay? One day, kay nasiring in Biblia, we will all be with the Lord. Anyhow, anyway, you know? Kaya kung magay ang mga problema yan, remember, they return forever. Naagi na siya, may tabo din ang mga problema natin kinabuhi. Mapapawi rin yan, pero we should keep your focus on God, on Jesus Christ. Put your present concerns on Him. And anong siringani? He will give you rest. Na finally, din kita collecting storm o yung bagyong pangdisiplina. Itong storm na ito, what time is it? Medyo may kaabaan ini, okay? Ayaw na kayong pagkaturo. Patikiman na kita. Itong storm na pinagdaanan ni Jonah, gagawin niya rin ito. Okay? Pinadala ito ni God kay Jonah. Kasi, why? Although disobedient si Jonah, pero mahal pa rin niya si Jonah. Mahal pa rin ni God si Jonah. Ang hirap isipin, mahal ako ni God. Diba? At kaya He allows hardship in my life. He allows problems in my life. Okay? Actually, in a practical sense, makakasiring ka, kung mahal ko ako ni God, He should be protecting me. Diba? Hindi yung hayaan niya ako mag-suffer. But remember again, gusto niya tayo, mga believers niya, na mag-mature sa ating faith. Ganun lang yun. Ang isa pang marka na mahal ka ng Diyos, kung dinidisiplina ka niya. Okay? Tandaan nyo yan. One mark na mahal ka ng God, kung dinidisiplina ka niya. Kaya nasa rin din niya Bible, iya din didisiplina itong mga tao na mahal niya. Kaya ito ang ginawa ni God kay Jonah. Sabi ni God, go. Saan pumunta si Jonah? He went the opposite direction. Sumakay siya ng Robles shipping, papuntang Cebu, away from Israel. Okay? Panadalan siya ni God ng bagyo to get his attention, para makuha niya attention. What's going on? He was being disciplined by God. Again, pag dinidisiplina ka ni God, ibig sabihin yan, anak ka niya. Okay? Yun ang nangyari kay Jonah. Ginamit ni Lord yung storm, diri kay nasinahiya kay Jonah, but kay mahal niya ni Jonah. Okay? Buti na lang, higa diri pariwa ako na I easily get pissed in English. Madali ako masina. Alam ni Helen yan, alam ni Fatima yan. There's no hiding it. Lalo na driving here in the Philippines, oh gosh. Terrible. Alam ni Osmer yan. Okay? Actually, dapat nga magalit si God sa atin. Because sa mga kasalanan natin. Pero, God already took care of it at Calvary. You know what happened at Calvary, di ba? Dito binuhos ni God the Father sa kanyang bugtong anak. Ang judgment na para untahan aton, dinbutan niya kang Jesus Christ. Di ba? So kung didisiplina kita ni God, ibig sabihin yan, mahal tayo ng God. Diri itong balos. Okay, diri itong balos or to get back on us. Okay? But to get us back to God. Okay? Nga
not to repay for evil in English, but to get back in fellowship with Him again, to restore us bagan. Okay? So tagat tayo ni God ng free will, di ba? Para pumili kung ano ang tama at mali. Alam natin yan. Well, lahat tayo may konsensya kung anong tama at mali. Pero kasama noon, mararanasan din natin yung consequences ng mga choices natin. Okay? Si Jonah, napatunayan niya yan. Sa sobrang bad idea niya, tumakbo siya kay God. And realizing later on na, oh gosh, it's a bad idea na lumayo kang God. So, going back to the story, ginising ng kapitan ng barko si Jonah. Uy, padi, malulunod na kita. Diba? Tawagan mo God, pakinggan ka ng God mo. ang mga crew, tawag na nila ginira yung mga gods nila, Pero si Jonah, at that time, did not cry out to God. Wala niya tawagan God. Kaya siguro yung mga timonero ito, timonero, mga nasa barko, na-realize nila na something is wrong. Kita nga tanang, gitatawag na natin itong mga God, pero may God idahaubos. Wala yung nagtawag iti God. So they realized that it was Jonah after all. Next slide, last slide. Tumubaba yung kapitan. Tinanong, actually, kasaupo niya mga crew. Tinanong si Jonah, may kinalaman ka ba sa storm na ito? Do you have something to do with this, what's going on? Diba? Taga saan ka man? Taga Cebu ka no? Taga Kuwat ka? Taga Bulacan? Kaya pala, madamot yung tubig yan kay taga Bulacan. Bulacan, na-guess nyo? Okay. Floodwaters and Congress, itong mga bagay na. Hindi ko talaga mapigilan sarili ko. I always bring back all these things in the real world. Yan ang nakita ko, Senado. Sorry. So sumagot si Jonah. Siya niya, Hebrew ako. Sinasamba ko si Lord. Ang Diyos ng langit na gumawa ng dagat at lupa. At least dito, nagbigay na rin siya ng credit na about God. Hindi niya tinanggi yung faith niya, ha? That's the good thing about it. Prodigal siya, tumakbo siya, pero believer pa rin siya. Okay? Sabi niya, sinasamba ko ang Diyos ng langit. So nag-wonder yung crew. Ibig mong sabihin, nag-serve ka agad na ganito ka-powerful? Tapos lumalayo ka sa kanya. Uy, lulong ka good. Dito. Lulong ka good. Itong lulong, if you wanna know what lulong is, dakong buhaya ito na Davao na nahuli lang, di ba? Ayaw ko sabihin yung salita. Di rin maupay. So lulong na lang. Lulong. Lulong ka good. Lumayo ka sa kanya. Sa ganito ka powerful na God. Ay! So, nakilala na ngayon sa Jonah na ang ibig sabihin ni Jonah, he was talking about the God of Israel. The same God na nag-fight ng Red Sea, that fed His people with Lichumana, Tinola Mana, And this God is powerful. So, kilala na kung sino ang God nito. So, lahat pala na nangyayari noon, courtesy of Jonah. Diba? He was running from God of Israel. Dinadmit niya na propeta hiya Israel. Kaya in the end, sinabi niya, hey guys, parang nabablag lang. Hey guys, buhata ako ninyo. Ilabog ako ninyo hadagat. And then, makal ikadagatan. Diri na nagkakubili ng mga, okay, abugidro na. What happened? Nagkalma ang dagat. So, ganun ang nangyari. So, to continue with the story, ganito yan. The Bible says na ginkwalo si Jonah ng dako ng isda. Higanting dilis. Dilis, pagod na higanting na dako. So
So nasa tiyan siya ng higanting dilis for 3 days and 3 nights. You know. Tapusin ko na lang dito, kasi medyo mahaba-haba na. Pero basahin nyo ang Book of Jonah. It's very interesting talaga. You know. Pero, balitaw, ginamit ko lang example ni kang Jonah. That's what God prompted me to use, you know, to share this message right now. Okay? Again, malinaw lang mo. So in closing, tanong ko ang aton, you know, may damang grupo natin dinhi na medyo lumalayo kan God. Diba? May damang gustong ipabuhat ni God iyo na di rin yung gusto, tulad ni Jonah, you say no, and then na-realize ni Jonah na it's bad to run away from God. Yan. So, kung may dakang iyo din again, di riyan na di riyan na mamalos o naninimalos o ano to. Hindi siya gumaganti. Tagalogin na lang natin. Hindi siya gumaganti. All he wants is to come back to him. Bagang prodigal, di ba? Hindi siya ganun. Hindi siya katulad ni Mr. Tempest. Okay? We have a God who is loving and caring na maski gaano kabigat ang kasalanan mo katulad ng mga Ninevites. You know, for as long as bumalik ka sa Kanya, papatawarin ka at sasalba ka niya. Ganun lang kasimple. Okay? So, alright, ida na kita. So, the next, tema na kita, rapture, everything, second coming, tribulation. Balik tayo sa earth. Puro tubig tayo sa susunod. Okay? Actually, that's what's going on. Sabayan natin. Okay? So, let's get our feet wet. Baga. Diba? So, next Bible studies natin, bagang series na liwat ini. The next Bible studies natin will also probably concern about storms, problems, unos na pagdadaraanan natin. Pero meantime, pasalamat tayo ni God kay adi kita na nagkakaroon. Okay, let's pray. Amen. Father God, thank you once again, Lord, sa tulong niyo po sa amin ngayong araw na ito. I pray, Father, na lahat kami natuto sa salita niyo. I pray, Father, na magamit namin ito. Alam po namin na mahal niyo po kami at hindi niyo po kami papabayaan. May mga problema man dumating sa buhay namin. Sabi niyo, bigay niyo lahat ito sa paanan niyo. Kayo na ang bahala. And thank you, Lord, that we have a God like that. We love you, Father, and we worship you and give you all the praise and everything else in our lives, Lord. Father, ang gaas na po kami ngayon, ay bless din po kami lahat ngayon sa pagtatapos ng aming Bible study. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Kasi siya po, pwede